na-amaze na po kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Yun talaga may layunin ng Diyos sa bawat buhay natin. Magpagamit lamang tayo. Okay? Okay, tinatawagan ko yung aking anak, si Doris Barocho. Amen. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti. Amen. Tuloy po ang Lord sa po na ito. At muli ay ako'y isang privilege ulit na makatayo ako dito sa unahan para ipahayag kung gaano kabuti ang ating Diyos na tinatawagan, pinupuri, laging pinasasalamatan. Ako po ay pangalawa ko na po itong pag-testify ng goodness ni Lord. Iba po ito narinig na yung iba kong sinabi, ay iba po ay ngayon lang. Kaya pwede ko ulitin yung nasabi ko ngayon. Sa kapurihan po ng Lord. Noong pong year 2021, ako po dumaan sa pagsulong sa akin pong kalusugan. Kung paano po may pandemic, may virus, higit pa po doon yung aming pinagdaanan. Dahil ako po dumaan sa mga operasyon. Pero pagamat dinaanan ko po yun, hindi po ako nag-iisa sa pagharap doon. Kasama ko si Lord. Kaya kinaya ko po. Na-operahan po ako dito po sa thyroid, thyroidectomy. Major operation po yun. After po nun, naging resulta po sa akin ay halos nawala po yung boses ko. Pero salamat po sa Panginoon. May boses na po ako. Ako po yung nakaka-recover doon sa operasyon kong yun sa thyroid ay meron pong isa pa, hindi pa tapos. Naranasan ko naman po na nagka-problema po ako sa breast. At tunay nga na kung paano pinag-pray ko noon, na hindi umabot sa ganung sakit yung aking sitwasyon. Pero ilaw pa rin ang mangyari. Nangyari po yun, nagkaroon po ako ng breast cancer. Ma-diagnose po ako noon. Talagang, hindi ko yung pakaramdam. Tayo nga. At kayong pakaramdam nyo kung kayo masabihan na meron kayo noon. Di po ba yun yung sabi na yung sakit na ayaw na mangyari at maranasan ng bawat isa. Pero nangyari po Pagamat nakaka-stress, nakakatakot, pero kailangan ko pong harapin. At salamat sa Panginoon dahil siya yung Diyos na nasa akin. At doon po naranasan na, pagamat sabi na wala naman palang exempted, kahit pa sabihin nga naman ni Lord, hindi ka exempted na dumaan sa mga pagsubok. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, salamat sa Lord dahil alam ko anak niya ako. Dahil anak niya ako, nandun yung karapatan ko na panghawakan ng kanyang mga pangako. At yun po ang nagsisipin katatagan ko sa pagharap ko sa mga pagsubok na yun sa aking kalusugan. At salamat sa Diyos dahil pinatunayan naman niyang hindi niya ako pinabayaan. Maraming pong pinagdaanan. Of course, maraming pera. Pero sa kabila ng lahat na yung pinatunayan ni Lord, is our great provider. Maraming ginamit si Lord para patugunan ng mga pagkailangan natin pinansyal. Hindi po biro ang dumaka sa mga major operation. So yun, salamat sa Panginoon. Hindi lang pinansyal ang alam kong i-provide ni Lord. Maraming mga panalangin, maraming nananalangin. Kaya yun po ay lalo nakapagbigay katatagan sa akin. Kasama po yung mga kapatiran dito, mga kapatiran doon sa Alabang, mga kamag-anak, kapatid, marami po nag-pray sa akin. At yun po ay lalo nakapagpatalag sa akin. At syempre, kasama po ang aking pamilya na siya kaagapay. Ayan. At pagamat pinagdaanan ko po yung lahat ng yun, alam mo kasama ko si Lord, nabawasan ang isang
bahagi ng katawan ko. Pero nadagdagan naman po yung pananampalataya ko sa Panginoon. At pinaunawa ko sa Lord, pinaunawa sa akin ni Lord, yung purpose ng lahat ng iyon na aking pinagdaanan. Yung purpose noon, lalo na kapag bigay na tatanan sa akin, at nakita ko po yun na ako pala gagamitin niya sa iba't ibang kaparaanan kung paano marami pong nakakausap na ginagapoy sa mga ushers po na kahit kasi makakasama ko doon sa alabang. Pero kung isang kapatiran na dahil nakapag-testify ako kahit konti sa aking pinagdaanan, hindi siya naiiyak na sabihin sa akin yung sitwasyon at ipag-pray siya. So ito, nung ko na ganun pala talaga. Pinakikita sa akin ni Lord ang lahat ng iyon na may mga pangyayari sa buhay ko, may dahilan. Kaya ngayon, patuloy na pinararana sa akin ni Lord yung kalakasan, kagalingan, naka-recover na po ako, dumaan po ako sa chemotherapy, natapos na po yun, almost 3 months na po. Kaya, hindi pa kayo nagtataka sa iba. Kaya ko lang uso. Alam niyo po ba, dati po kasi nakauwi ako, di ba po ako? Ano ba, ipasak na po ko? Kaya ganito na po, ito na po ang uso ngayon. Ito na ang uso ngayon. Parang presko, di pa kainin. Kaya pinakot ko na yung wig ko. Hindi ako naiyak, ganito yung hair ko. Dahil sa biyaya ni Lord, hahaba pa to. Patuloy ko kung naranasan kung kaano si Lord kabuti. At Diyos po, hindi ko siya enjoy. Hindi po niya enjoy ko kahit na ako marami ang daanan. Masaya pa rin po ako dahil patuloy ko naranasan ang Diyos ay mabuti. Kaya wala dahilan para maghina, para tumigil. Kundi maraming dahilan na pinakikita si Lord para magpatuloy para sa kanyang kapurihan. pangwakas na panalangin. Ang buhay po natin dito sa mundo, hindi po permanente. Hiram lang, umagaan lang po tayo dito. Kaya nawa po gamitin natin ito para sa ikaluluwalhati ng may likha sa atin. At lagi po natin aalalahanin, mayroong isang Jesucristo na nagbuwis ng buhay niya doon sa krus ng Kalbaryo